Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong hapon ito ay mayroon pong ipapakitang recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang iyong ipapakitang recipe sa kanila? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay ipapakita ko po sa inyo ang paggawa ng apa. Sa mga hindi po alam kung ano po yung apa, isa po siyang kakanin ng mga Bisaya na gawa sa bigas. So ito na po yung ating mga sangkap. Gagamit po tayo ng rice flour. Bali, ito ay nasa mga 3 1/2 cups or 1 pound. Tapos, 1 cup ng white sugar or brown sugar. 2 teaspoon ng baking powder. 1 teaspoon ng asin. 2 lata ng coconut milk or gata. Ang sukat po ay 3 1/2 cup. Tapos, meron din po tayong 1 cup ng tubig or warm water. 2 tablespoon ng sugar. 2 pakete ng yeast or 2 tablespoon at saka oil para pa sa ating pagprito ng ating apa. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay ipapa-activate po muna natin itong ating yeast. So dito sa ating 1 cup na warm water, ilagay po natin yung ating 2 tablespoon na asukal. Tapos ibuhos na po natin itong ating yeast. So bali 2 tablespoon po ito. Hihintayin lang po natin na bumula po ito or ma-activate na siya. Babalikan po natin yan. Ngayon, habang hinihintay po nating bubula ito, dahil po itong ating gata ay nasa lata, medyo buo-buo pa yung kanyang loob. So, kailangan po natin siyang medyo malusaw. So, bubuksan ko siya, papainitin po natin dun sa ating pan. Pero kung fresh naman po na gata yung gagamitin nyo, pwedeng hindi nyo na po papainitin. Ihahalo nyo na po diretso. Yan, nakikita nyo na nagbuo-buo po siya. Kasi malamig po yung weather ngayon, so kaya ganyan. So dapat po natin yung malusaw para madali lang po natin siyang maihalo dun sa ating rice flour. Yan, ibubuhos ko po siya dito sa ating pan. Yan, mahina lang po yung apoy. Hanggang sa malulusaw lang po ito, hindi po kailangan yung talagang kumukulo siya. Tsaka kailangan din po yung medyo nasa may katamtamang temperature po itong ating gata para hindi po mamamatay yung ating yeast. At aalsa po ng maigi yung ating gagawing apa. Halu-haluin lang po natin hanggang sa wala na pong buo-buo. Ayan po, pagka ganito na pinong-pino na po siya at wala na pong buo-buo, ay pwede na po nating patayin yung ating stove. Ready na po natin itong ihalo dun sa ating rice flour. Ngayon po ay paghalu-haluin na po natin itong ating mga dry ingredients. Yan, itong gamit po natin ay itong rice flour na nabibili sa tindahan. Ang original po talaga na apa yung ginagawa dati ay yung talagang bigas po, tsaka pinapagiling nila. At saka yung ginagamit din po nilang pangpaalsa ay yung coconut wine or yung tuba. So yan po yung ginagamit dati. Pero ngayon dahil marami na pong nabibili na yeast at saka medyo mas mabilis po or mas accessible po yung yeast, ito po yung ginagamit na ngayon. Ilagay po natin itong ating 1 cup na asukal. Tapos itong ating baking powder. At saka asin. Yan, haluin muna natin. Pagka naihalo na po natin ay butasan lang po natin dito sa gitna dahil dito po natin ibubuhos yung ating gata at saka yung ating yeast mixture. Ngayon, ibubuhos ko na po itong ating gata na nalusaw natin kanina. Yan, dahan-dahan lang po nating ibuhos at sabay po nating paghalu-haluin or imimix itong ating rice flour. Yung timpla niya ay para lang pong bibingka. Ang kaibahan lang po, yung paraan natin ng pagluluto dahil ito ay gagawin natin siyang parang
hot cake or pancake. Tapos pwede ko na din pong ilagay dito yung ating yeast. Ito na po yung yeast natin na pina-activate natin kanina. Yan, nakikita nyo na bumubula po siya. Yan. So, dandan po natin ibubuhos dito. Paghalu-haluin na po natin para matutunaw or ma-mix po natin ng mabuti itong ating rice flour. Basta tandaan nyo lang po yung rice flour na ginagamit natin ay yung ordinary na harina or na rice flour, hindi yung glutinous or malagkit. Yan, haluin lang po natin ng haluin na hanggang sa matunaw siya na walang buo-buo. Pero kung gusto nyo pong gamitin ay yung tuba or yung coconut wine, masarap din po yun. Kaya lang yung pagpapaalsa natin nun ay medyo matagal. Siguro nasa mga aabot ng mga 6 to 7 hours nilang pinapaalsa yun. Pero pagka yeast po yung gamit natin, mabilis lang po. Mga 1 oras ay pwede na po nating lutuin kaagad itong ating apa. Siguraduhin po nating natunaw yung asukal at saka yung rice flour. Ayan, pagka ganyan na pinong-pino na po siya, ready na po natin itong paalsahin. So, tatakpan po muna natin to ng cling wrap or plastic wrap. Papaalsahin po natin to ng 1 oras. Yan, makikita po natin na medyo may mga bula-bula na po dito sa ibabaw. Ready na po yan. Dapat po siradong-sirado na walang hangin po na makakapasok. Pwede nyo pong takpan ng tela or kahit anong pantakip po. Basta hindi po siya sisingaw. Yan, hihintayin po natin ng mga 1 oras. Tapos babalikan po natin mamaya. Pagka medyo umalsa or bubula na po siya. Ngayon po, after 1 hour, ay babalikan na po natin yung ating pinapaalsa kanina na itong mixture ng apa. Yan, nakikita nyo na bumubula na po yung ating mixture. So, alsang-alsa na po itong ating gagawing apa. So, dahil umaalsa na po ito, ihanda na po natin yung ating kawali na paglulutuan po nito. Ayan, ito na po yung ating pan or yung ating kawali na gagamitin. Mas maganda po yung gamitin natin yung hindi masyadong didikit or yung non-stick na kawali para hindi po tayo mahihirapan. Ayan, lalagyan po natin siya ng oil. Papahiran lang po natin, kunting oil lang po yung ilalagay natin. Dahil mabilis lang naman po itong maluto, yung ating apa. Hihinaan nyo lang po yung apoy. Papainitin po natin ng konti. Maganda po pagka meron po tayong cup na gagamitin para kapareho po yung laki ng ating apa. Pagka mainit na, kukuha lang po tayo dito sa ating mixture. Ito mga nasa 1/2 cup. Tapos ilalagay natin dito. Hihintayin po natin na maluto yung ibabaw. Makikita naman po natin yan na medyo luto na. Pagka wala na pong magbabos-babos sa taas. Tatakpan po muna natin. Yan, nakikita nyo na unti-unti po yung nawawala yung puti dito sa ibabaw. So, ibig sabihin po niyan ay malapit na po siyang maluto. So, pwede po natin siyang babaliktarin or kahit na ganyan lang po. Pero kung gusto niya ng medyo mag-golden brown din po yung ibabaw, pwede po nating babaliktarin. Kukuha lang po ako ng isang pang-alalay para mabaliktad po natin siya. Yan. Ganyan po na kulay ang gusto natin. Napakabilis lang po niyang maluto. Pwede na po nating hanguin yan. Basta hinaan nyo lang po yung apoy para hindi po siya masusunog kaagad. Pag medyo nag-dry na siya, dagdagan natin ng konting mantika. Or kung gusto natin na medyo makapal-kapal po yung ating apa, pwede nyo pong dagdagan yung medyo malaki-laki na cup yung gagamitin nyo.
Ayan, babaliktarin po natin. Yan, pwede na to dahil luto na po yung kanyang ibabaw. Mabilis lang naman po dahil manipis po siya. Yung iba nga hindi na nila binabaliktad pagka nakikita nila na wala na po yung puti sa ibabaw. Ito na po ang ating apa na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!